Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa pinyong talakayan ni Neng ng Bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Uy! Ngayon po ay September 14, 2023, Huwebes. At bali bukas sa 15, ano? Sweldo ba bukas? Sweldo? At dito naman po sa Metro Manila, maganda naman po yung panahon. Lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Paranaque. At marami pong mga kaganapan dito na maya-maya lamang po ay hatid natin. At isa na po rito yung ginawa po ng Southern Police District. Kasama po yun Paranaque Police doon po sa ginanap na dialogue and signing of peace covenant with the Muslim leaders. Ito po ay ginanap dito po sa lugar ng Irasan, Barangay San Dionisio, Paranaque City. At ito po ang pinakalayunin po nito, magkaroon po ng kapayapaan, katahimikan, kaayusan sa komunidad, lalong-lalo na po para sa darating na barangay at sangguniang kabataan. Na ito po ay gaganapin, ang eleksyon ay Oktubre 30, taong kasalukuyan. Dumating po ang representante ng Southern Police District sa panguna po ni Police Colonel Jenny de la Cruz Texon. Siya po ang pinaka-chef ng DKED diyan po sa SPD. At nagbigay po siya ng inspirational talk, lalong-lalo na po doon sa open forum, at pinagbigyan po ng buting police colonel na makausap, magkaroon po ng question and answer doon po sa tinatawag na dialogue. At siyempre, kasama rin po ang representative ng Paranaque Police sa panguna po ni Police Lieutenant Colonel Eric L. Angustia. Siya po naman ay nagbigay din ng mensahe sa mga mamamayan ng lungsod ng Paranaque, lalong-lalo na po doon po sa ating mga kapatid na Muslim. At nandun po, ito pong buting Police Major T.D. Cosepag. Siya po ang Sub-Station 4 Commander. Nasako po nito ang barangay doon barangay San Dionisio at ito pong barangay San Isidro. At nandun din po ang head ng Community Affairs Section na ito pong si Police Major Esther Arandia naman, na siya po ang kasalukuyan chief ng Community Affairs Section. At yung po mga Muslim leaders naman sa panguna po ni President Zakaria E. Piloto, ay siya po ang presidente ng Muslim Christian community diyan po sa lugar. Kasama po itong si Suharto Yu Gumla. Sila po ang mga representante ng ating mga kapatid na Muslim
At dumating din po ang acting punong barangay na ito po si Sianen May Olivares. Kasama ang kanyang kagawad na ito pong si Miling Santos. At ipapalabas po natin yung video, no? Habang nagsasalita, ito pong si Police Major, ito pong si Police Major Esther Arandia. Mr. Chairman, pakilagay ngayong video natin. Opo, so yan po, bahagi lang po yan at marami pong nagsalita kanina. Kasama na po dito si Police Colonel Jenny Texon at ito pong si Police Lieutenant Colonel Eric Angostia naman. Okay na? Today, your attendance and active engagement here to demonstrate your commitment to public safety. To our sa ating punong barangay na nirepresentahan ng ating kagawad na si Kagawad Melencio Miling Santos Sir, sa ating Chief District Community Affairs and Development Division, Police Colonel Jenny D.C. Texon, ma'am. Sa ating Assistant Chief of Police for Administration, Police Lieutenant Colonel Eric Angustia. Substation Commander ng Substation 4, si Police Major Benny Usipan, nandito po. At kay Sir Zacaria Piloto, Presidente sa ating sa Presidente ng Talayanin Alliance Group, Paranaque City, si Robin Smith, at Chairman ng Bago Paranaque Muslim Christian Association, Suharto at sa lahat ng nandito na participants, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ito ay nagpapatunay lamang, nagpapakita lamang na tayo ay nagkakarisa tungo sa isang maayos at maayos na community. So maraming salamat at ako'y dadako sa aking pangalawang trabaho na niyatag sa akin. Pagpaumahin niyo po dahil ang ating Assistant Chief of Police Operations si Police Lieutenant Colonel doon na sa po magbibigay ng welcome remarks ay meron din po siya na ibang kaparehas nitong importante okasyon na napuntahan. So on behalf of the Paranaque City Police Station, it is an absolute pleasure to welcome each and every one of you here today as we gather for this momentous occasion. This gathering truly exemplifies the sense of unity and cooperation among our diverse communities. Today marks a significant step toward strengthening the bond between our Muslim brothers and sisters and the wider community. As we come together to sign a covenant, this covenant, which symbolizes the shared commitment towards fostering mutual respect, understanding, and harmony, seeks to promote peaceful engagement during the upcoming local election. We firmly believe that this covenant signing ceremony is not just a mere formality, but a true testament to our collective desire for a just and fair political landscape. The voices of our Muslim community members deserve to be acknowledged, respected, and integrated in the decision-making process that shape our local governance. It is my hope that this covenant serves as a guiding light, inspiring peaceful dialogue, fostering deeper understanding, and paving the way for a more inclusive future together. Together we can build bridges of understanding, break down barriers, and work towards a harmonious coexistence that promote the welfare and progress of our society as a whole. Muli, I
I send my warmest welcome to each and every one of us. Let us embark our journey together, embracing the spirit of tolerance, inclusivity, and collaboration. Thank you, and thank you sa inyong lahat. Ayan. Opo, yung pong ating pinalabas, ano? Yan po ay kaganapan kanina diyan po sa Irasan. Diyan po sa Muslim community na kung saan nagkaroon po nung signing ng tinatawag na Peace Covenant with Muslim leaders diyan po sa lugar ng San Dionisio. At siyempre regards po natin ito pong kasalukuyan nasa online. Ito pong kasama po natin ni si John Carlos Graho. At regards po natin ang ARSAP Monteparlas. Kasama na po yung Unit 5, Unit 6, Unit 7. At Unit 8, ito pong Media Patrol, Express Paranaque News at saka Ratsada News. Regards ko po kayo. Opo, kanina habang nandoon po tayo sa event, tayo naman po ay nagpapasalamat dahil sa napakagandang layunin po nitong ating mga kapulisan na nagmula po sa Southern Police District at dito po sa kapulisan natin dito po sa lungsod ng Parañaque. At habang po nagkakaroon po ng signing, ramdam po natin ng ating mga kapatid na Muslim ay talagang sila po ay nagpapasakop. Sila po ay sumusuporta sa layuning ito na talagang dapat ang bawat komunidad ay magkaroon po ng kaayusan, magkaroon ng katahimikan, at magkaroon po ng kapayapaan para po sa ikabubuti ng mamamayan at ganun din po ng bansang Pilipinas. So the best po yan, the best. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng mga balita mula po sa City Information Office dito po sa lungsod ng Parañaque. Ang lokal na pamalaang lungsod ng Parañaque, katuwang ang Okada, Manila, Philippine Coastal Coast Guard at Marine Police ay magsasagawa ng Coastal Clean-up Drive sa darating na Biyernes, Setyembre 15 sa Coastal Seaside Boardwalk, Okada, Manila. Ang proyektong ito ay bahagi ng aktibong pakikilahok ng pamalaang lungsod sa pamuno ni Mayor Eric L. Olivares para sa paggunita ng International Coastal Cleanup ngayong taon na may timang Embodying Unity. Aba, sumaganda po ano? Papangunahan ni Mayor Eric kasama si Unang Ginang Eileen Claire Olivares, ang City Environment and Natural Resources Office o SENRO, ang naturang proyekto naglalayong mapanatili ang kalikasan at kaayusan sa lungsod ng Parañaque sa pamagitan ng pagsulong ng bayanihan para sa kalikasan. Palakpakan po natin. Ito po ay bukas na, bukas na. Diyan po sa lugar ng Coastal Seaside Boardwalk, Okada, Manila. So sako po ito ng sako po ito ng Barangay Tambo. Ayan, so maganda po ito At kahapon po pala, bali birthday
ng butihing presidente ni sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, na kung saan ay nagkaroon po ng isang medical mission na may timang Love for All medical mission on Wednesday. Kahapon po ito, at ito po ay may kinalaman sa paggunita o pag-celebrate ng ika-16 na kaarawan ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito po ay ginanap sa lugar ng 888 Square Mall and Barangay San Dionisio dito po sa lungsod ng Parañaque. At ito po ay pinangunahan ng butihing Mayor Eric Olivares, kasama po si Congressman Edwin Olivares at saka po itong City Health Office. At nandoon po siyang Assistant City Health Officer na ito pong si Doc Hemler Cos, na kung saan siya naman po ang naging punong abala. Humigit kumulang po umabot ng halos 2,000 residente ang nabigyan po ng serbisyong medikal at non-medical, katulad po ng mga sumusunod. Ito po pre-medical and dental consultation, immunization for babies and senior citizen. Ibig sabihin yung pong pagbabakuna, COVID-19 vaccination, at saka po itong tinatawag na HIV or Human Immunodeficiency Virus. At ganun din po nung tinatawag na testing, family planning services. Excuse me. At ito po, At nagkaroon din po yung tinatawag na blood sugar testing, nutrition services, pre-eye check-up, and the provision of reading glasses. Opo, at ganun din po, sinabi ng butihing Mayor Eric Olivares na nagbibigay din po ng serbisyong non-medical. Katulad po ng pre-legal consultation, pre-haircuts, and the assistant from the local civil registry. Palakpakan po natin. Ayan, kahapon po yan, kahapon. At siyempre, nagkaroon din po noong tupad. Dito pa rin po yan sa lungsod ng Parañaque, kasama po siyempre ang office ni Congressman Edwin Olivares. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo, pinangunahan ni Mayor Eric Olivares ngayong hapon ang orientation para sa ika-4 na batch ng beneficiary ng tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged and displaced program sa Parañaque Sport Complex. Ayon sa punong lungsod, ito ay ang localized tupad program ng lokal na pamalaang lungsod ng Parañaque, katuwang ang Department of Labor and Employment na naglalayong mabigyan ng temporary employment ang mga residente ng lungsod. Dagdag pa niyan, sa fourth batch na ito ay umabot sa 159 residente ng iba't ibang barangay ng lungsod ng Parañaque ang nabigyan ng trabaho sa pamagitan ng programang ito. 55 beneficiary mula sa unang distrito at mahigit 100 naman mula sa pangalawang distrito. Sila ay nakatagang magtrabaho sa iba't ibang lugar tulad ng mga paralan sa lungsod upang manatiling kalinisan at kaayusan nito. Ang programang ito ay alinsunod sa ipinasang City Ordinance number 59 ng Sangguniang Panlunsod sa panguna ni Vice Mayor Juan Villafuerte sa naturang ordinansa na itinakda ni Councilor Paulo Olivares II. Nakasa dito ang pagtatag ng Special Employment Program for Disadvantaged Parañaqueños and local counterpart ng tupad program ng Department of Labor at paglalaan ng pundo dito. Palakpakan po natin. Opo, so maliban po doon sa binibigay ng programa ng national government mula po sa Department of Labor and Employment,
ang lungsod ng Parañaque ay nagkaroon din po ng ordinansa na additional, karagdagan, para po sa magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula po sa Senro. Dile, 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 yo alergial, mile, mile. Mark Allen Besa to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itong batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo yan dito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa pangunan po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters, kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa liquid waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is Senro, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa.
Ayan, tuloy-tuloy na po tayo, no? Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:03 ng gabi. Aba, so medyo nauna po tayo ngayon, ano? At bago po tayo magpatuloy, siyempre, regards po natin ito pong si John Carlos Graho, Oliver Moreno, at saka po itong si Zacarias Altia Piloto naman. Diyan po sa mga kaganapan, diyan po kanina sa lugar ng Erasan, diyan po sa Muslim community, diyan po sa lugar ng San Dionisio. So, regards ko po kayo. Opo, so maganda po ang naging kaganapan diyan kanina. At ganun din po, so bago tayo magpatuloy, regards din po natin yung pong ating mga kasama diyan po sa lugar ng Calabarzon, ano? Opo, sina Idol Sana Ilustre, sila Rectam Punanyos Online, Roger Omeres, eto pong sila Miss Elsa Obispo, at iba pa. At yung pong diyan po sa lalawigan ng Laguna, Batangas, na ito pong si Koy Laura, na tila may balita yung tungkol diyan sa mga iba't ibang mga kaganapan diyan po sa Calabarzon. At siyempre, regards din po natin yung pong kasamaan po natin dito po sa lalawigan ng Rizal. Kasama po itong direkta diyan po sa North Fairview sa panguna po ni Freddy Lopez. At ganun din po, siyempre, regards din po natin ang ating mga kaibigan diyan po sa lugar ng Kamanaba area. Ito pong Caloocan, Malabon na Butas, maging sa Valenzuela. Regards ko po kayo. Kumusta na po kaya si Madam Prese Lazaro at ito pong si Ma'am Nida Carduna diyan po sa Valenzuela City. At ganoon din po, siyempre, regards din po natin yung tila tumatakbong punong barangay na ito pong si Wilber Passion diyan po sa lugar ng Pampanga. At siyempre, yung pong ating presidente ng Philippine Online Broadcaster Association or PUBA diyan po sa siyudad ng Baguio. Regards ko po kayo, Manoy, na ito pong si Mr. Errol Consulta Dakame. At tama po yung sinabi mo, yung pinag-usapan natin, na tila yung pong nangako hanggang ngayon ay tila nagkakalimutan na. So talagang kapag pangako, hindi ibig sabihin na pinangako ang kanatuto pa rin pa. Po, so talagang tayo po ay sabi nga po ay tila tayo ay nabiktima po ng pangako. Po, kaya lang sabi nga po, hindi tayo pwedeng huminto dahil sa pangako. Dapat looking forward po tayo para yung mga nangako, sana bahala na sa inyo si Lord. At siyempre dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Parañaque, regards po natin yung pong mga kapulisan. Dito po sa lungsod ng Parañaque sa panguna po ng ating Police Colonel Recon Garduque, na siya pong Chief of Police. Siyempre, ito pong si Mama Police Colonel Jenny de la Cruz Texon, kasama po itong si Police Colonel Eric Angustia naman, kasama po itong si Chief Police Major T.D. Cosipag. Ganon din po itong si Police Major Esther Arandia, kasama po ng kanyang mga tauhan naman. Regards ko po kayo, good luck po at maganda po ang iyong performance dito po sa lungsod ng Parañaque. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Siyempre, sa usapin po ng national issues naman, na kung saan balitang-balita pa rin, siyempre yung tungkol pa rin po sa usapin ng presyuhan ng bigas. Opo, na kung saan hindi na po talaga malaman kung dapat po bang ihinto na ang rice cup naman, na ito pong gustong i-kontrolin.
gusto pong gawing limitahan po muna ang galawan ng bigas dahil sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng bigas at iba pong mga bilihin. Mahirap po talaga ito, mahirap. Ngayon, babasahin po natin, ito po ay in celebration ng butihing birthday ng ating butihing Ferdinand Marcos Jr. Ito po binahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kahilingan para sa kanyang ika-66 na kaarawan ng Miyerkules sa Setyembre 13. Sa isang panayam sa Quezon City nitong Martes, tinanong ni Marcos ng mga mamahayag tungkol sa kanyang birthday wish. Maging maayos ang agrikultura at malaman natin kung ano ba talaga ang weather, wet ba o dry season, para matulungan natin iyong mga farmer natin, sagot ni Pangulong Marcos. Ako po ay nagpapasalamat sa ating butihing Pangulong Marcos at binabati po natin ng happy birthday. Opo, kaya lang, ulitin ko, babasahin ko, maging maayos ang agrikultura at malaman natin kung ano ba talaga ang weather. Ibig sabihin ng weather, yung panahon. Sabi nga po, wet ba o dry season? So, malaman daw po dapat kung basa ba tag-ulan o kaya tag-init. Para matulungan natin yung mga farmer, sagot ni Marcos. Presidente, para malaman wet and dry season. Ano ba naman? Sa kasaysayan ng panahon, maging sa nung elementary po yata ko, alam na po yung ating panahon, dalawa lang naman yan dry season and wet season. Nung elementary pa po ako nito, alam ko na po ang takbo ng panahon natin. Yung panahon natin, wet and dry season. Opo, ngayon, 2023, karawan po ng ating butihing presidente ni si Pangulong Ferdinand Marcos, na maituturing naman po natin na malaking bagay dahil umabot po siya ng 66. Opo, pero ang wish niya ay sausapin ng dry season at wet season. Para daw po malaman, para matulungan ang ating mga magsasaka. Di ba? So, yun po ay balita, Yun lamang naman ang aking panalangin para rin hanggang ngayon sa adpan niya. Ang panalangin po pala ng ating Pangulo, maging maayos ang agrikultura at malaman natin kung ano ba talaga ang weather. Wet ba o dry season? Para matulungan natin yung mga farmer natin, sagot ni Marcos. Dapat daw malaman kung tag-ulan o tag-init. Anong malalaman mo? Ay, talaga naman. Okay, so, pagbigyan na po natin. Total birthday naman ni Pangulong Marcos si Marcos ang kasalukuyang namumuno ng Department of Agriculture. Kamakailan lamang nagpatupad siya ng price ceiling sa bigas sa buong bansa sa gitna ng nakakalamang na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Nakakaalarma. Samantala, nakatakdang magtungo ang Pangulo sa Singapore sa kanyang kaarawan upang magbigay ng talumpati sa ika-10 ASEAN Conference at naturang bansa. Palakpakan po natin. Opo, ito pong balita ay mula po sa kay MG Salcido noong September 12, 2023. Opo, so lilinawin po natin. May kinalaman po kasi talaga ito sa presyohan ng bigas. At noong nakaraan Lunes, nagbigayan na po nung tawag nun, yung suporta. Yung 15,000 doon po sa mga rice retailer. 15,000 pesos ang binigay.
At iyon po mga binigyan na po na to, mga negosyante po ito. Dahil sila daw po yung mga naapektuhan nung pagtaas ng presyo ng, pag-control ng presyo ng bigas. Opo, so malinaw na ang layunin sana ng butihing presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos ay makontrol talaga ang presyo ng bigas. Palakpakan po natin yan. Opo, kaya lang sa unang araw pa lamang, yung mga toso, yung pong mga negosyante na ayaw mabawasan ng kanilang kita, sa isang araw pa lamang, nagdeklara na po sila ng kalugihan. Kahit ang kanilang tinitindang bigas na 41 o kaya 45, yung hindi na po mabibili sa merkado. Opo, so yun po talaga ang nangyari. So sa unang arangkada rin po, para matugunan yung sinasabing lugi ng mga rice retailer na yan, naglabas ng 2 billion pesos. Ito pong national government para itugon doon po sa mga naluging rice retailer. Iyon po ang sabi. Iyon po ang unang hakbang na ginawa ng ating national government. So yung pera na 2 billion, ibinigay po doon sa mga negosyante na kasama po doon sa, na maituturing po natin, na kasama po roon sa naapektuhan daw ng rice cap o kaya price ceiling, na kung saan sila po ay bahagi din na kumikita sa pagtaas po ng presyo ng bigas. Opo, so yun po ang nangyari, pero bago po tayo uminit, mas maganda siguro na i-regards po muna natin yung ating po mga kasamahan sa Parañaque Net Radio, ganun din po sa ARSAP, na ito pong si John Carlos Graho. Regards ko po kayo, kasama rin po itong si Miss Jen Wander Villarin. Ang sabi niya po, kampante ang Department of Agriculture or DE na magiging maayos at matatag na ang presyo ng bigas at palay sa pagsisimula ng anihan sa ating bansa ngayong September at October. Iyon po ang sinabi ng ating kasama na si Miss Jen Wander Villarin. At ganoon din po, siyempre, regards po natin, ito pong si Oliver Moreno. So, alam nyo po, sa usapin ng presyo ng bigas at sa presyuhan ng palay, ako po ay naniniwala na kapag nagsimula na po yung anihan ng Setyembre o Oktobre, ay hindi po ito magiging sapat para bumaba po ang presyo ng bigas. Opo, dahil tingnan nyo po kung gaano sabihin po natin, tingnan po natin kung gaano kagarapal yung pong mga kumokontrol sa presyuhan ng mga basic commodities, lalong-lalo na po ito mga agricultural products. Opo, tingnan nyo po kung gaano sila kagarapal. Nang una pa lamang na i-implement o ipatupad yung pong sa price cap na yan o price ceiling, isang araw pa lamang sinasabi na yung pong mga magsasaka apektado na po ng nasabing executive order 39 na yan. Isang araw pa lang magsasaka apektado na kaagad. Dahil ang ginawa po ng mga tagabili ng palay o yung mga negosyante sa palay at bigas, isang araw pa lamang, ibinaba na po nila ang bilihan ng palay. Ibinaba na po nila ang presyo ng palay. Iyan po ang sinasabi natin na hindi pa umuulan, hindi pa bumabagsak ang ulan, nakapayong na po sila. Opo, yung po ang strategy ng mga inotel, strategy ng mga pasaway na negosyante na wala pong iba kundi gusto nila ay kumita ng limpak-limpak lagi para sa kanilang sariling negosyo o sariling kapakanan.
Oo, minsan napapainit tuloy tayo. Pagpasinsahan nyo na po dahil kapag ang pinag-uusapan natin tungkol dito sa basic commodities, lalong-lalo na po sa agrikultura, naiirita po ang inyong lingkod. Dahil lumabas po kayo ng Metro Manila, pumunta po kayo ng Cavite, pumunta po kayo ng Laguna, Quezon, Bicol Region o Visayas Region, maging sa Mindanao, napakarami pong mga nakatiwangwang na lupa, napakarami pong nakatiwangwang na pwedeng gawin sakahan, pero hindi po ito nangyayari sa hindi po natin malamang kadahilanan. Opo, katulad po nitong anak ng dating kapitan na sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho sa office ni Attorney Conchal Jet Preyas, nito pong si Tonton Ramos. Ito pong si Sir Tontong, kahit anak po ito ng kapitan, ay talagang pagdating po dyan sa office ni Consilor Jet Preyas, ay talagang low profile po ito, low profile. Hindi po katulad nung iba na nakaapak pa lang ng City Hall, akala nyo po kung sino nang nakaakyat po doon sa Skyway. Regards ko po ito si Tonton Ramos, ganun din po itong ating chef, na ito pong director po ng ARSAP na si Sir Rex Garrido Bindoy, regards ko po kayo. At ganun din po itong si Miss Jane Wander Villarin. At ganun din po itong sila Freddy Lopez at iba pang mga nasa online, regards ko po kayo. Ayan na, so siguro doon po sa ating mga kababayan, gusto kong i-aklaruin sa inyo na hindi po ako pabor doon po sa usapin ng pagbibigay po ng ayuda doon po sa mga rice retailer. Direktahan na po tayo kasi tutusin kasi sila po ay mga negosyante na siyempre kapag negosyante ka, wala pong ibang inisip yan hanggat maaari, sila po ay kumita. Iyon naman po talaga ang bottom line yan. Ngayon, ang akin lamang, kung iyon po sanang 2 billion pesos na yan, ay ipinamili na po nila doon po sa mga local farmers. Ibinila na po nila ng palay at saka palay o kaya bigas. At ito pong mga bigas po na ito na kanilang binili, at ito po ay pinangalagaan ng National Food Authority, at pagkatapos yung pong National Food Authority ang nagbinta na lang po ng murang bigas sa merkado o kaya doon po sa ating mga kababayan sa bawat barangay, malaking tulong na po sana itong naibigay sa ating pong mga kababayan na nangangailangan po talaga ng tulong. At gusto po natin ipaalam na kung sakasakaling yung po mga local rice ang ibininta po sa ating mga kababayan, tayo po ay naniniwala na siguradong masustansya ang bigas, masustansya po yung kanin na ilalatag doon po sa mga misa o sa hapagkainan para po sa ating pamilya. Unlike po ngayon, na yung binibinta pong iba, na yung pong 41 o kaya 45, ay napakahirap lunukin dahil una, ito po ay sabihin po natin na imported at matagal na po itong naka-stock sa mga budiga dahil sila po ay naghihintay na tumaas ang presyohan ng bigas sa merkado. Opo, so yung po sa ngayon, maniwala po kayo sa atin, hindi po nagiging maganda ang implementation po ng Executive Order 39 or 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ito po ay hindi po na-resolba ang problema sa pagtaas ng presyo ng bigas. Okay. So doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap na pong 8:23 ng gabi. Opo, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Sa usaping nasyonal naman tayo. Opo,
Heto na, ito na. Maganda naman po itong suporta ng ating mga lokal na pamalaan. Balita ngayon, implementasyon ng rice price ceiling sinuportahan ng 17 Metro Manila mayors. Palakpakan po natin. Opo, kasi kapag hindi nyo yan sinuportahan, baka kayo ay tamaan. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Ito ang napagkasunduan ng mga naturang alkalde na isinagawa ng pagpupulong ng Metro Manila Council nitong Martes ng hapon. Nakapaloob sa isang resolusyon ng Metro Manila Council ang suporta ng mga alkalde sa Executive Order number 39. Sa monitoring at pag-inspeksyon ni San Juan na City Mayor Francis Zamora, Malabon City Mayor Jenny Sandoval at Pasay City Mayor Emelda Calixto Rubiano sa mga palengke sa kanilang lungsod, compliant ang mga rice retailers sa Executive 39 na ipinatupad pa simula noong si Trim Resimco na nagtatakda sa presyo ng regular milled rice na 41 pesos kada kilo at well milled rice na sa halagang 45 pesos bawat kilo. Dinugtong pa ng mga alkalde na namahagi na rin sila ng iba't ibang klase ng tulong sa mga rice retailer na apektado ng price ceiling. Kabilang sa ipinamahagi ng mga ito ang karagdagang financial assistance at libreng renta sa kanilang pwesto sa palengke. Palakpakan po natin. Sampa tayo. Ang tinutulungan ngayon ng gobyerno, iyong pong mga rice retailer na sako-sako po ang kanilang binibintang bigas sa merkado. Opo, samantalang, iyong pong kilo-kilo lang ang iyong pong binibili o nabibiling bigas, wala silang netulong. Opo, so yun po ang nangyari, kaya lang move on na tayo dyan. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Nakatakda ng simula ng pamahalaan ngayong linggo ito ang pamahagi ng fuel subsidies para sa mga public utility vehicle or PUV drivers na apektado ng serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo nitong nakalipas na 9 na linggo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, target nilang magsimula ng distribution ng umabot sa 3 bilyong fuel subsidy para sa 1.36 milyong PUV driver sa bansa sa susunod na 2 araw. Tiniyak ni Bautista na pinakamatagal na ang Setyembre 15 Biyernes upang masimulan ang naturang distribution. Palakpakan po natin. Umabot na ipinamahagi ng subsidy sa mga 6,000 modernized public utility vehicles operators at umabot na rin po sa 150,000 public utility jeepney drivers at operators at umabot din po sa pahalagang 500 modernized utility vehicle express or MUVI operators at umabot din po ng 2,000 utility van express operator na nagkakalaga na 930,000 tricycle drivers at operator at ganoon din po sa umabot na 150,000 food delivery riders at iba pa. Palakpakan po natin. Ayan, so yun po ay sa usapin ng pagbibigay ng subsidiya ng ating gobyerno, sa usapin po naman ng pagtaas ng gasolina. Lahat na lang po ang pinag-usapan natin, lahat subsidiya ng gobyerno. Parang puro abono ang gobyerno ngayon. So tuloy-tuloy po yung nagiging parang ang gobyerno ngayon, parang tinamaan ng hula-hula hop. Puro abono kung sa alat-alat ngayon, alat. So yun po ay sa panahon ng ating Pangulong Marcos
na tila napapaikutan o napapaligiran tayo ng mga negosyanteng sobra-sobra ang kita. Oo, di ba? Ayan, sige, tuloy-tuloy na rin po tayo sa ating mga balita. Ito na, sa usapin ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito na po ang balita. Umakyat na sa mahigit 100 kandidato ng barangay at sangguniang kabataan ang napadala ng Commission on Election COMELEC ng mga show-cause orders dahil sa mga namumonitor ng mga paglabag, partikular sa maagang pangangampanya. Palakpakan po natin. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang mga napadala ng order ng mga kandidato kung bakit hindi sila dapat madiskwalipika dahil sa premature campaigning. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na inatasan na niya ang binuong task force na magayon ng reklamo para sa disqualification at election offense sa oras na ma-review ang paliwanag ng mga kandidato. Sa mga patuloy na hindi sumusunod sa ating patakaran, iyong mga makukulit, matitigas ang ulo, mayayabang para sa kanilang pasaway. Akala ninyo'y masosolusyonan na sa pagtanggal ng campaign materials na yan. The fact, naglagay kayo, kakasuhan pa rin namin kayo. At the same time, ipapadisqualify namin kayo. Bababala ni Garcia, palakpakan po natin. Mukhang magaling po ang ating COMELEC chairman na ito pong si Garcia. Muli niyang nilinaw na ang umpisa ng kampanyahan ay mula Oktubre 19 hanggang 28 kasalukuyang taon. Bawal ang mag-post ng tila pangampanya sa social media. Bawal ang pamimigay ng mga item na may halaga kabilang ang mga ballers, taser at payong na may pangalan ng kandidato, paalala pa niya. Samantala, nasa umabot sa 168 petisyon ang nakatanggap ng COMELEC na may kaugnayan sa barangay at sangguniang kabataan. Kabilang dito ang 14 petition to declare nuisance candidates at umabot sa 107 petitioner to deny due course. Cancel COC 39 petition to disqualify at 6 petition against non-acceptance of COMELEC. Non-acceptance of certificate of candidacy. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng 8:31. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Siyempre sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Mariing kinundi na ni Senador Bongo ang patuloy na harassment ng China sa Ayungin Seoul. Palakpakan po natin, Senador Bongo. Sinabi ni Vice Chairperson ng Senate National Defense Committee na ang patuloy na serye ng harassment ng China ay nagpapataas na lang sa tensyon partikular na sa pinagagawang teritoryo sa Ayungin Seoul. Ginawa ng senador ang pahayag sa pamahagi nitong tulong sa mga biktima ng sunog sa Quezon City. Sa tanong tungkol sa ikatlong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Seoul, ginet ni Go na dapat proteksyonan ang sovereign rights ng bansa at karapatan din natin na magkaroon ng resupply mission sa ating mga kababayan. Tuwing mayroon tayong nababalitaan na hinahara sila, ay dapat ito ipaglaban natin ito. Our official must call the attention of their counterparts sa bansang China at ipaglaban po natin kung ano ang para sa atin, gate pa ng senador. Noong nakarang September 8 ay nakaranas na naman ang harassment ng Philippine Coast Guard mula sa China Coast Guard habang patungo sa Ayungin Seoul habang naging matagumpay naman ang nasabing resupply operation. Samantala, nagpahayag naman ang suporta si Go sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na kamakailan sa ASEAN Summit sa Indonesia na tulungan ang tutulan ng China sa kanilang delikadong
maneuvers sa nasabing lugar para lang harangin ang resupply mission ng ating ng ating mga sundalo diyan po sa lugar ng Ayungin Siol. Opo, so magandang pakinggan pero masama ang ating kalooban. Dahil ang pinag-uusapan na lang po dyan sa Ayungin Siol, yung tungkol sa paghatid ng supply para sa ating mga sundalo na nandyan po sa lugar ng Ayungin Siol, dyan po sa Sierra Madre, no? Yung pong ating barko na nakatingga dyan po sa West Philippine Sea. At ang mabigat po nga rito, every now and then, yung pong ginagawang pambubuli ng mga barko ng China at tila tayo po ay talagang pinagbabawalan na ipagpatuloy pa ang pagsusupply ng pagkain ng mga sundalo natin dyan sa lugar. Every now and then, kaya daw po tayo pinagbibigyan for humanitarian consideration. Opo, humanitarian consideration na lamang po ang ating napapala mula po sa gobyerno ng China. In short, gusto na po nilang lamunin ang buo, sana malunod. Di ba? Karagatan po yan malinaw naman na sinasabi na iyan po ay ating pag-aari. Malinaw pa ulit-ulit natin. Pero ito pong si Idol Robin Hood Padilla naman na magkaroon po ng Senate hearing ay kini-question niya kung bakit daw yung pong eroplano ng Kano ay sinusubaybayan yung mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na po yung paghatid ng pagkain ng ating mga kababayan at ng ating kasundaluhan dyan po sa Scarborough Shoal na yan, dyan po sa West Philippine Sea. So ano kayang gustong palabasin ito na ito pong si Robin Hood Padilla na tila gusto niya pong kondinahin yung susumikap ng ating kaibigan naman na kung sakasakaling may nangyari diyan po sa West Philippine Sea, at least may nakakaalam ng tunay na pangyayari. Opo, kasi kung nabangga po yung barko natin, pagkatapos wala pong nakakita, Mr. Robin Senador Padilla, bad boy, kaya nyo bang panindigan kung ano ang nangyari o kung anong kaganapan dyan sa West Philippine Sea? Di ba? Pag halimbawa may nangyari na bangga o kaya halimbawa may nangyari nagkaputukan dyan at walang nakasubaybay, at ikaw ay nasa Senado o kaya kung saan nalupalop ka, anong napala ninyo? Anong mapapala sa investigasyon mo? Di ba? Anong mapapala? Thank you. Saan kayo kukuha ng impormasyon? Mangingi kayo doon sa China? Nakakapikon ang hina na nga ng IQ natin. Mas may mahina pa pala sa Senado. Di ba? Malinaw naman. Kaya sabihin natin na nakasubaybayan po sa impapawid para kung sakaling may mangyari, at least may mga tamang impormasyon na pwedeng magbigay sa atin. Opo, kasi ang mga senador, balibalik ta rin mo ang mundo, kapag may mangyari dyan po sa paghahatid ng pagkain ng ating mga kasundaluhan o kaya ng ating mga kababayan, para mabuhay yung pong sundalo na nasa
gitna ng karagatan, kailangan po natin ng sapat na impormasyon para alam natin ang magiging tunay na pangyayari. Aywan ko sa iyo, idol. Idol lang naman, idol sana kita dahil sa gandang lalaki mo, isipin mo si anong pangalan, Mariel Rodriguez, napunta pa sa'yo. At ngayon, ikaw po ay naging number 1 senador. Pagkatapos yung pagsubaybay ng eroplano ng Amerika, kine-question mo pa. Talaga naman ito si idol, Puging-pugi ka sana sa Senado, pero pagdating sa investigasyon, naiiwanan ka, idol. Ano yun? Naku, baka, ano yun? Kumasa na ba yun? Ay, naku, idol, walang ganyanan, ha? Sana, wala naman tayong ganyanan. Inaapi na nga tayo, pati ba naman yung may gustong tumulong sa atin, kine-question mo pa? Ito siguro ang dapat, naibilad tayo, idol. Pasensya ka na, magkaibigan sana. Alam mo, idol na idol kita Dati nagkita tayo sa Poc Art Theater. Diyan po sa PICC, ginawa mo pa nga akong photographer kaya nung nakaraang 2019 election ba yun, ibinuto nga kita. Gusto nga sana kita, idol, ikaw na lang sana iboto ko dahil sabi ko, at wagi tayo kay Idol Robin Padilla. Pero nung magkaroon ng investigasyon, kahit anong ori ng investigasyon, tila sumasablay ka, idol. Opo, sumasablay ka, idol, sa totoo lang. Sana si Idol Robin Padilla, total, batid natin na number 1 senador ka nga. Tinalo mo nga itong isumbong mo kay Tulfo. Di ba na, ginumber 2 lang itong si Idol Rapi Tulfo. At ikaw ay number 1. Pagdating sa investigasyon, kahit number 24 pa, parang lugi kami sa'yo. Pwede ba yun? Nalulugi kami sa iyo, idol, pagdating sa usapin ng investigasyon diyan sa Senado, luging-lugi kami, idol, sa iyo. Lalong-lalo na kini-question mo pa yung tungkol sa yung pagsubaybay ng Amerika sa kaganapan diyan sa West Philippines. Tila iba pa ang gusto mong iba pa yung gusto mong palabasin, idol. Lugi kami. Ayan di ba? Lugi kami sa iyo, idol. Mabuti pa itong si Exor Galios, si paring Exor, nanonood sa atin. Alam ko, hindi rin ito masyado kumbinsido, hindi niya rin idol si Robin Padilla. Mas idol niya pa si Eugene Torre pagdating sa chess. Pero pagdating kay Robin Padilla, dati-rati nag-usap kami nito, sabi niya, hindi ko iboboto si Robin. Sabi ko, bakit? Matagal yan nakulong sa National Bilibid Prison. Nakulong daw po itong si Robin Padilla dyan sa NBP. Totoo naman talagang nakulong niya si Robin, nakabalik lang. At Sunerte, nung makabalik, napunta sa kanya si Mariel Rodriguez, at mabigat dito, tumakbong senador, naging number 1 pa. Ay nako, talagang itong si Robin, lakas dating. Pero pagdating sa Senado, pagdating sa Senado, lugi tayo, lugi. Ayan, so sana doon po sa mga binanggit natin,
Kung nagustuhan nyo, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Basta yun ang ating, yung ang ating, sabi nga, yun ating pangangatwiran. Yun ang ating argumento. Basta tayo, ayaw natin sa mga taong Pilipino na pumapabor sa China. Mali. Tayo naman may mga nakakatulong naman sa atin mga Chinese. Pero yung mga tuwid na Chinese, pero yung pag-angkin nila ng pag-ari ng Pilipinas, hindi natin dapat sang-ayunan yan. Dahil mali, talo tayo. Ang sabi po ni Mr. Oliver Moreno, mula sa 9 line, naging 10 line. Kita mo na yan. Mula daw sa 9 line, naging 10 line. Opo, parang pumasok sila sa natin, sa linya. Talagang foul na foul. Ito pong si Robin Padilla, ha? Ito pong si ito pong si ito pong si Exor Atila, wala na. Nakalive pa ba tayo, Mr. Chairman? Kaya po si Exor Galios, tama po ang sinabi niya na hindi niya idol si hindi niya feel si Robin Padilla dahil talo sa pagdating sa investigasyon. Pwede bang si Robin Padilla hindi na isama sa mga investigasyon? Pwede ba 'yon? So hindi daw pwede, dapat kung anong committee siya, dapat nandun siya kasama. Sige na nga. So tuloy-tuloy na po tayo, malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:46 ng gabi. So ngayon po ay September 14, 2023, Huwebes. At batid po natin ang ating pong mga kaibigan naman. Ayun pong mga kasama natin dito sa Parañaque Net Radio. At ganun din po, ito pong ating mga kaibigan sa City Government of Parañaque, sa panguna po ng Public Information Office, regards po natin. Chairman, yung pong mga picture pala, pakilagay na yung tungkol doon sa, yung natin, tungkol doon sa, galing sa City Tourism Office, na nga. Pakilagay at yun na ang ating tatalakayin ngayon. Anong yung una natin? Hindi nga na sisira ang cellphone ko. Ayan, so doon po sa atin mga kaibigan, lilipat na po tayo dito sa pagbalik kasaysayan dito po sa lungsod ng Parañaque. At hindi natin nabasa, Mr. Chairman. Ano ba yung pamagat niyan? Tingnan mo nga, anong pamagat? Hindi ko nga nakikita dahil sabi ko sa iyo nagkakaroon ng problema cellphone ko
Titingnan mo lang ang pamagati. Tapong ko sa'yo yan, ibabasahin mo lang, hindi mo alam. Saan? Makita mo ba dito kung ano? Ayan, so sa tourism office ano? Ayan. Ayan, so lilipat po tayo dito sa kasaysayan ng lungsod ng Parañaque. Ano? Ito po ay galing sa Parañaque Tourism Official SN Santo Niño, Parañaque City. On this day, September 14, 1978, bumagsak ang presidential plane sa Ilaya, Santo Niño, bayan ng Parañaque na kumitil sa buhay ng 33 katao. Ito po ay noong September 14, 1978. So ano na po ako nito? Naipanganak na po ako. Isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Parañaque, ang mga trahedya, ilagay mo nga sa sa malaking screen kahit hindi na ako makita. Ako kahit hindi na ako makita, no. Trahedya tulad ng pagbagsak ng eroplano. Matatandaan ang bayan ng Parañaque ay nasa lugar kung saan malapit ang paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino Maliban sa naganap na trahedya noong 2011 sa Barangay Don Bosco. May isa pang insidente ng plane crash noong September 14, 1978 na halos nakalimutan na ng bagong henerasyon. Ang Fokker F-27 Friendship 2000 ay isang eroplano ng Philippine Air Force na ang layunin ay maging presidential plane ni Ferdinand Marcos Sr. Lula ng eroplano ang mga bisita mula sa 61 na taong kaarawan ni Marcos Sr. 61 taong gulang noon si Pangulong Marcos Sr. na ginanap sa Lawag, Ilocos Norte. Ang ilan sa sakay ay kapulisan, mamamahayag, sundalo at government security agency. 10 minuto bago ang alas 3 ng hapon noong September 14, 1978, bumagsak ang presidential plane sa kabahayan ng Ilaya, Barangay Santo Niño sa Parañaque. Matatandaan na may maliit na creek na naghihiwalay sa kabahayan at sa Irasan kung saan doon natagpuan ang debris ng eroplano. Ayon sa Associated Press 43, nakatao ang namatay kabilang ang 19 na sakay ng eroplano, 5 naman ang nakaligtas sa insidente. Ito ang mga malalagim na trahedya na halos malimutan na sa lokal na kasaysayan ng Parañaque. Ito po ay 1978 kasama ang Parañaque Cultural, Historical and Tourism Promotion Division ng Local Historical Committee Network, NCR Rizal Cluster ng National Historical Commission of the Philippines. Kaisa kami sa paglago ng lokal na kasaysayan ng lungsod ng Parañaque. Opo, isipin nyo nung taong 1978 pala, no? Kasalukuyan si Pangulong Ferdinand Marcos ang presidente noon. At naganap po pala ang isang malagim na kasaysayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Opo, so yung pong ating binasa
ang kasaysayan po ay galing sa City Tourism Office. Ito po ay nakaukit po ito sa kasaysayan ng ating National Museum naman, ano? Sa National Historical Commission naman, na yung pong pangyayari noong 1978 na kung saan kasama sana ang dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. doon po sa nasabing sasakyan, pero sa hindi inaasahan siya po ay nagbago ng sasakyan at sa awa ng Panginoon siya po ay nakaligtas sa nasabing trahedya. In credit po ito sa City Tourism Office. So magbibigay pa tayo ng isang isa pa pong kasaysayan na naganap dito sa lungsod ng Parañaque. Ano yung sunod natin? Mamagat. Okay. So, main. Okay, so ganun din magbibigay din po tayo ng ganito lang ito maganda. Ayan ayan. So gusto rin po natin na bigyan pansin na ito rin po ay galing pa rin po sa City Tourism Office. Ayan tungkol po dito sa Parañaque National High School. So babasahin din po natin, Ayan. Para malaman po ng ating mga kababayan dahil kailangan po natin na kahit papano yung po mga kaganapan, yung po mga matatagal ng pangyayari ay mai-share din po natin sa ating mga nanonood. Okay, Parañaque National High School, ang pinakamalaking paaralan sa Pilipinas at sa buong Asia. Grabe pala ito, ano? Ayan. Kinumpirma ng Department of Education na ang Parañaque National High School ang pinakamalaking bilang ng mag-aaral hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia sa taong 2022. Ngayong balik eskwela, ating balikan ang ilang mga lumang larawan ng paaralan, minsan itinangal na pinakamalaking eskwela na may malaking bilang, hindi lamang sa Pilipinas, pati sa Asia. Ang Parañaque National High School MIN. Itinatag noong 1969 sa Neri Building, Cabiasnan, San Dionisio, Parañaque, Rizal. Unang punong guro nito ay si Amelita Samson. Ito'y sa administrasyon ng dating municipal mayor ng Parañaque na si Florencio Bernabe Sr. Tinayo naman ang kasalukuyang paaralan sa sitio Gibiga noong 1973 na idinisinyo ni Roberto Gaete. Sa pagpasok noong taong 1986, umabot ang bilang na mag-aaral na 10,000 na naging dahilan kaya naitayo ang 18 room o classroom na may 3 baitang sa bisa ng Republic Act 7841 na itinaas ang Parañaque Municipal High School bilang National High School taong 1994. Sa kasalukuyan, isang modelo ng progresibo at inspirasyon ng Parañaque National High School MIN na pinagyabong at pinatatag sa kahit na anong hamon ng panahon, simbolo ng maayos na pamahala ng pamalaang lungsod ng Parañaque at dedikasyon ng mga guro para sa paghubog ng mga susunod na henerasyon
ng mga Paranyakeños. Kasapi ang Parañaque City Tourism Office sa Local Historical Committee Network, NCR Rizal, cluster ng National Historical Commission of the Philippines. Ito po ay kasalukuyang pinamumunuan po ni Sir Melquiades Alipuon. Ito po mga larawan, Parañaque Municipal High School 1973, souvenir book. Infrastructure of Parañaque 1972 to 1973, PNH's main library. Digitization of Parañaque 2nd District, Jose Enrico Goles, si Vice. Digitization of Mr. Noel Castro. So talagang maganda po itong kasaysayan. Opo. So in credit po natin sa City Tourism Office po ito. Opo, so sa panguna po ni Sir Melquiades Alipuon at ganun din po itong si Sir Arvin Christian Hernandez. Opo, siya po ay nasa City Tourism Office. So tayo po ay buong pusong nagpapasalamat sa pamunuan po ng City Tourism Office na si Sir Melquiades Alipuon, and of course, ito pong si Sir R.B. Christian Hernandez. Marami pong salamat sa inyo. Opo, yung pong mga kaganapan dito po sa lungsod ng Parañaque ay ito po ay ating binigyan halaga bilang pagbalik kasaysayan, pagbalik tanaw sa kasaysayan ng lungsod ng Parañaque. Siguro kasi ang picture atin naman. Ayan, so dito na po magtatapos ang ating programa ngayong gabi. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay buong puso nagpapasalamat. Wala na. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Po, so talagang tayo po ay kinapos sa oras. Maraming salamat po sa inyong lahat.